Magandang araw mga ka-clover! Sa video na ito, ibubunyag natin ng isang simpleng sikreto ng Feng Shui na maraming bahay ang hindi alam. Kaya kahit anong kayod at sipag, parang laging kapos ang pera at swerte. Ito ay tungkol sa maswerteng lugar ng bahay at kung saan eksaktong dapat ilagay ang potos o potos plant, kung bakit southeast ang tamang direksyon at kung anong araw ito dapat ilagay para gumana ang swerte. Makinig hanggang dulo dahil kung mali ang pwesto mo ng halaman, hindi lang kawalan ng swerte ang kapalit, minsan ay sunod-sunod na problema. Ano ang Feng Shui at bakit ito mahalaga? Ang Feng Shui ay sining ng tamang daloy ng enerhiya sa loob ng bahay. Hindi ito relihiyon, hindi rin ito pamahiin lang. Ito ay obserbasyon ng kalikasan, hangin, liwanag, direksyon at galaw ng enerhiya. Maraming hindi naniniwala hanggang sa maranasan nila ang biglaang gastos, pagkaantala ng kita, laging malas sa trabaho at paulit-ulit na problema sa pera. Hindi ito pananakot. Ito ay babala na mas mabuting maunawaan kaysa baliwalain. Ano ang potos plant o potos sa Feng Shui? Ang potos plant ay isa sa pinakamalakas na halaman sa Feng Shui. Ito ay sumisimbolo ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera, paglago ng kabuhayan, pag-alis ng stagnant o baradong enerhiya, at proteksyon laban sa malas at inggit. Ang gumagapang na anyo ng dahon nito ay simbolo ng hindi napuputol na biyaya. Pero tandaan ito, kapag mali ang pwesto ng potos plant, nagiging energy sucker ito. Humihigop ng swerte imbis na magbigay. Ayon sa Feng Shui, ang southeast ng bahay ay tinatawag na wealth area, money corner, abundance sector. Ito ang direksyong konektado sa pera, negosyo, sahod, bonus, promotions, at long-term financial stability. Kung bakit maraming bahay ang parang butas ang bulsa? Dahil patay o mali ang energy ng southeast nila. Ang southeast ay pinamumunuan ng wood element. Ang potos plant ay buhay ng wood energy. Kapag pinagsama mo ang tamang halaman at tamang direksyon, bumibilis ang swerte. Gumagaan ang kabuhayan. Mas madaling dumating ang oportunidad. Pero kung ilagay mo ito sa maling lugar tulad ng northwest, gitna ng bahay o malapit sa banyo, maaari itong magdulot ng away sa pamilya, pagkaantala ng pera, pagkawala ng focus sa trabaho. Ito ang dahilan kung bakit ang iba may halaman nga, lalo namang nagkakaproblema. Tama po ba mga ka-clover? Ang iba, nagsasabing meron naman akong halamang ganito, marami akong swerteng lucky plant sa aming bahay, pero bakit hindi pa rin ako sinuswerte? Kaya ang nasasabi nila hindi naman ito totoo. Dahil hindi porket meron kang lucky plants ay kung saan-saan mo na lang ito nilalagay. Totoo po yan mga ka-clover, kasi ako man, dalaga pa lang po ako, mahilig na po ako sa mga halaman. Tapos hindi ko po alam na ang ibang halaman pala na kinahihiligan ko ay mga lucky plants pala at kung saan-saan lang nakalagay. Ganon din po ang mother ko noon. Sa mother po ako nagmana ng kahiligan ng halaman. Kaya siguro hindi kami umaangat ang buhay noon talaga dahil sa kung saan-saan nakalagay yung aming mga lucky plants. Pero ngayon ay okay na kami. Ano mga ka-clover, relate po ba kayo? Dahil baka magtaka kayo na marami naman kayong mga lucky plants pero hindi pa rin nagbabago ang buhay nyo. Dahil ganun po, dapat po ay alamin natin kung saan po natin dapat ipwesto yung ating mga halaman lalo na sa loob ng bahay. Ngayon po, eksaktong pwesto ng potos plant ay dapat nasa southeast. Kapag nahanap mo na ang southeast ng bahay mo, ilagay ang potos plant sa sulok na may liwanag, malapit sa bintana, hindi masikip,
at hindi katabi ng basurahan or hindi katabi ng sirang gamit. Mas mainam kung paso ay kulay green, brown o kaya gold. Lupa ay malinis at dapat dahon din ay buhay at makintab. Iwasan rin ang patay o dilaw na dahon dahil sa Feng Shui, ang patay na halaman ay tahimik na humihila ng malas. Kaya po yung aking mga lucky plants dito or lahat ng aking halaman dito sa labas ng bahay, maging sa loob, ay lagi ko pong chinecheck yan. Pag nakakita po ako ng naninilaw na dahon, ay tinatanggal ko po yan. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, ngayon alam nyo na po na dapat pag kayo po ay may mga halaman, lalo na po lucky plants, imbes na swerte kayo ay walang mangyayari dahil meron pong mga negatibong nasa inyong halaman. At dapat po, meron din pong araw na pinakamaswerteng maglagay ng potos. Hindi sapat ang tamang pwesto, mahalaga rin ang tamang araw. Ang pinakamainam na araw ay Huwebes. Ang Huwebes kasi ay araw ng growth, expansion, prosperity at abundance. Ibig sabihin, kapag Huwebes mo inilagay ang pothos plant, binubuksan mo ang pinto ng swerte. Pwede rin Lunes para sa bagong simula, Biyernes para sa harmony at good luck. Iwasan natin ang maglagay ng halaman ng Martes, araw ng banggaan. Sabado, mabagal ang enerhiya. Ilapag ito sa umaga bago magtanghali. Mga salitang dapat sabihin habang nilalagay. Habang inilalagay ang pothos plant, huwag mong gawing basta-basta. Sabihin mo ng marahan. Binubuksan ko ang aking tahanan sa swerte, kasaganaan at positibong enerhiya. Sa Feng Shui, ang intensyon ang susi. Kung walang intensyon, mahina ang epekto. Maraming nagsasabi na wala naman akong pakialam dyan, pero tandaan mo ito. Hindi ka tinatanong ng enerhiya kung naniniwala ka o hindi. Kapag mali ang daloy ng enerhiya sa bahay, darating ang problema. Kahit ayaw mo, may aberya kahit maingat ka, at may pagkawala kahit handa ka. Mas mabuti ang may alam at gumagawa ng simpleng pag-iingat. Kaya kung may pothos plant ka na, alagaan, linisin ang dahon, huwag pabayaan. Dahil sa Feng Shui, ang inaalagaan mo ay umaalaga rin sa iyo. Kaya sa mga mahilig sa mga halaman dyan, lalo na ang mga lucky plants, ang tanong ko sa inyo, guminhawa ba talaga ang buhay nyo? Dahil kung hindi pa o wala pa ring pagbabago sa buhay nyo, ay malamang may mali. Kung hindi dahil sa hindi nyo sinusunod ang tamang Feng Shui sa loob ng bahay, ay maaari ring sa mga halaman nyo. Ang dahilan kung bakit hindi pa rin kayo umuunlad, dahil sa maling pag-alaga at pwesto. Kaya ganun kahalaga ang Feng Shui. Kung baga yun ang kasabihan na effort kayo ng effort pero bakit wala namang pagbabago? Kaya may tanong po ako sa inyo. Sino po ang gustong guminhawa ang buhay? Siyempre tayo pong lahat. Kaya nga po nandito tayo sa mga content na ganito dahil sa mga usapin dito ang maaaring guminhawa ang buhay nyo kapag kayo ay naniniwala at sumusunod sa Feng Shui. Kaya ang lahat ng mga nanonood sa mga content na ganito, lalo na yung mga hindi naniniwala, yung iba nang babas pa kasi kesyo hindi naman daw totoo, kung ano-ano daw ang mga pinagsasabi ko, pues ito na yon. Nanonood po kayo sa mga content na ganito, pero hindi naman po kayo naniniwala. So ano po sa tingin nyo ang mangyayari sa inyo? Di wala po. Kaya ang masasabi ko lang sa mga hindi naniniwala sa Feng Shui ay dapat wala kayo dito sa mga ganitong content. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa tayong pag-usapan tungkol sa swerte, bahay at tamang enerhiya. Tandaan, ang bahay na may tamang ayos
ay tahanan ng tuloy-tuloy na biyaya. Maraming salamat at hanggang sa susunod.